Morgana POV. Mabilis kaming nakarating ng kondo. Pagdating namin dito ay padaskul akong binitawan ni Thunder at galit na tinignan ako. Masaya ka na ba ha, Morgana? Naguguluhan ko siyang tiningnan. Ano bang sinasabi mo? Napapikit ako na suntukin ni Thunder ang padar sa gilid ng ulo ko. Damn! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na handa akong pumuntay para sa mga taong mahalaga sa akin? Ano ang ibig mo sabihin, Thunder? Naluluha akong tanong. Samot-saring pakiramdam ang nasa dibdib ko ngayon. Shit, Morgana! Bakit bang manhid mo? Sigaw niya sa akin. I care because you're important to me. Bakit ba hindi mo maintindihan at mabasa ang galaw ko? Kailangan ko pa bang sabihin lahat para malaman mo't madama mo? Sinimulang hubarin ni Thunder ang suot na long sleeve niya. Sige, kung itong gusto mo. Para madama mo ay gagawin natin. I tried to be gentle and controlled myself, Morgana, but you let me lose my control. Matapos hubarin ang kanyang suot ay nilapitan ako ni Thunder at maras na hinalikan. Ang sakit ng labi ko, ang sakit ang diin ng pagkakahalik niya sa akin na parabang pinaparusahan niya ako. Dapat ay tumutol ako sa ginagawa niya sa akin pero hindi. Hindi ko gustong tumutol. Alam ko na pareho kami ng nararamdaman ni Thunder sa sandaling ito. Nag-aapoy ang katawan namin dala ng sobra naming pananabik sa isa't isa. Binuhat ako ni Thunder at dinala sa kwarto niya. Morgana, tell me if you want me to stop. Kahit ayaw ko ay hihinto ako. Dahil kapag hindi mo ko pinigilan, ay aangkinin kong lahat sa'yo. Anas nito sa namamaos na tinig. Puno man ng pagnanasang mga mata nito ay nagagawa pa rin na magpigil. Para masagot ang kanyang tanong, ay ako na mismo humalik sa kanya. Gusto kong madama niya na wala akong pagtutol ni Katiting sa akin. Panandali ang nawala sa isip kong tungkol sa plano ko. Ang tanging gusto ko lamang ay mag-isa ang katawan naming dalawa. Morgana, simula ngayon sa aking kalangha, nakikiusap ang mga matang sabi niya sa akin. Napatitig ako sa kanya. Dama ko na meron pang gustong sabihin sa akin ng kanyang mga mata. Hindi na kita pakakawalan, Morgana. Sa ayaw at sa gusto mo ay itatali kita sa akin. Basta mangako ka na hindi ka mawawala sa tabi ko at hindi mo ako sasaktan. Puno ng pagsamo niyang sabi, hinawakan ko mukha niya at saka ko siya hinalikan sa labi. Pangako, hindi kita iiwan at hindi kita sasaktan, Thunder. Pangako ko sa kanya pero batid ko sa sarili ko. Nawala yung kasiguraduhan. Buong gabi-gabing nagtalik, kasabay na pangako namin sa isa't isa na hindi na kami maghihiwalay at hindi magsasakitan. Nadarang na ako at nawala na sa isip kong tungkol sa plano ko dahil nalulunod ako sa ginagawa naming dalawa. Thunder's POV. Mabilis kong tinapos sa mga trabaho ko sa araw na ito dahil gusto ko nang makauwi sa kondo. Simula na may mangyari sa amin ni Morgana ay lalong tumindi ang nararamdaman ko sa kanya. Akala ko noong una ay naintriga lang ako sa kanya dahil masyado siyang misteryoso. Pero nang magkasama kami sa isang bahay, ay nalinawan ako. Mahal ko pala si Morgana. Siguro hindi lang matanggap ng sistema ko noong una na may nagustuhan akong babae, kaya kahit sarili ko niloloko ko na. Hindi naman ako ganito sa ibang babae noon. Kapag gusto ko, ay kukunin ko pero pagdating kay Morgana, ay nasubukan ng pasensya ko at nagpipigil ko. Gusto ko na hindi sumama ang tingin niya sa akin kaya kahit nahihirapan ako, ay ginawa kong lahat para pigilan ang sarili ko. Pero hindi ko na nagawa yon dahil sa selos ko. Nang malaman kong magkakilala sila ni Blake, ay hindi ko yun nagustuhan. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang inis at galit, kaya iniwasan ko si Morgana. Pero hindi ko talaga kayang balewalain siya. Pero hindi na ako nakapagpigil pa dahil nakita ko sila ni Blake. Ang gagong yun, balak pang gawa ng masama si Morgana. Subukan niya lang ulit na lumapit kay Morgana. At may kalalagyan siya. Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay inaagaw ang akin. At isa si Morgana sa mga pag-aari ko. Pag-aari na wala kong balak itanggi sa iba. Bahagya ako natawa sa bagay na pumasok sa isip ko. Buong buhay ko ay ngayon lang ako ng angkin ng babae para maging pag-aari ko. Ngayon lang din ako nakaramdam ng panibugho. Tanging kay Morgana ko lang nadama ito. Hey bro, mukha kang tangang nakangiti dyan. Huwag mo sabihin sa akin na babaeng iniisip mo. Si Morgana ba yan? Tanong ni Logan na kararating lang. Tsk, ang tsismoso mo. Hindi mawala walang ngiti sa labi na sabi niya. Bakit ka nandito? Akala ko ba pupunta ka ng Europe? Sinabi nito sa akin na balak nitong pumunta ng Europe para magbakasyon.
Kaya nagtataka ako ngayon na nandito pa ito sa Pilipinas at hindi umaalis. Pinag-ekis ni Logan ang 2 binti, saka nagsindi ng sigarilyo at binuga ang usok nito. Do you remember about the girl I was talking about a year ago? Tumango ako sa kanya. Ano naman ang kinalaman nito sa hindi nito pag-alis? Ngumisi si Logan sa akin. Ngisi na may masamang binabalak. I think I saw her again, bro. Dinutdut nitong sigarilyo sa ashtray saka muling nasalita. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yon. Hanggang ngayon ay maramdam ko pa rin ang sampal niya sa mukha ko. Tsk, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nagbabayad sa pagsampal sa gwapo kong mukha. Mahina akong natawa. Mukhang hindi pa rin nakaka-move on si Logan sa sampal na natamo nito 6 years ago. Bakit ikaw pa itong galit? Hindi ba't kaya ka nasampal ay dahil hinipuan mo siya? Tumatawang wika ko. Nalukot ang mukha ng kakambal ko. The heck bro? Hindi ko nga siya hinipuan, okay? It was an accident. Inis na paliwanag nito. And besides, I think that girl is a minor that time. Kilala mo ko, Thunder. Hindi ako pumapatol sa minor de edad. Stop finding that woman, bro. Paano ko hindi pala siyang nakita mo saka it's been 6 years? Para ka namang bata niya na hindi makalimot siya ng away sa'yo. Asar ko pa. Muling humit-hit ng sigarilyo si Logan at naniningkit ang mga matang tumingin sa akin. Maybe you're right. Baka hindi siya yun, sabi ni Logan bago nagpaalam at umalis na. Napailing na lang ako, mukhang may kikitain na naman itong babae. Bago umuwi ay dumaan ako sa isang flower shop para bumili ng bulaklak para kay Morgana. Siyempre sinamahan ko na ng bulaklak para magkadagdag pogi points. Isa sa mga araw na to ay magtatapat na ako sa kanya ng nararamdaman ko at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bilang kilalang babaero ay aaminin ko na may pangamba sa dibdib ko na baka hindi kami pareho ng nararamdaman. Nakakakaba pala kapag first time na magtatapat ng pag-ibig. Hindi ako duwag pero ngayon ay heto't dinadaga ang dibdib ko. Tumayo ako sa harap ng bintana ng kotse ko at tumikim. Morgana, para nga pala sa'yo. Kunwari inabot kong bulaklak sa harapan ko. Mukha masyadong formal. Muli ay tumikim ako tumayo ng tuwid. 2 kamay ang ginamit ko saka inabot sa harap ko ang bulaklak. I love you, Morgana. Shit, masyado namang mabilis. Bumuga ako ng hangin at sinuklay ang buhok ko gamit ang daliri ko. Do you like me, Morgana? Yes, I like you, sweetheart. Rinig kong wika ng boses sa tila pinaliit. Agad ako napatuwid ng tayo nang makita si Kuya Marcos at si Eva na nasa likuran ko. Grabe kung tawanan ako ni Eva. Sumabay pang kuya ko sa kanya kaya 2 na silang inaasar ako. Huli ka. Siguradong matatawa si mommy kapag sinabi ko sa kanyang nakita ko. Nakahawak pa sa tiyan na pang-aasar sa akin ni Eva. Habang tumatawa, namumulang pisngi ko sa sobrang hiya. Damn, ngayon pa lang ay nai-imagine ko ng bungis-ngis ni mommy kapag nalaman niya ito. Saka ang malakas na halakak ni Logan kapag umabot to sa kanya. Pasabi-sabi ka pa na hindi ka magmamahal. Ano ka ngayon, Kuya Thunder? Halatang nag-e-enjoy si Eva sa pang-aasar sa akin. Gumaganti yata ito sa ginawa kong pang-aasar at pambubuli dito noon. Naramdaman kong pagtapik ni Kuya Marcos sa balikat ko. Huminto na ito ngayon sa pagtawa at seryoso na nakatingin sa akin. Good luck, Thunder. Ngayong nakita mo ng babaeng mahal mo ay huwag mo nang pakawalan. Huwag mo sayangin ang pag-ibig niya at huwag mo siyang sasaktan. Huwag kang gagaya sa akin na naging gago at bulag. Iniyakap nitong braso sa bewang ni Eva. Aalis na kami, magpa-practice ko ulit at magpanggap na lang kami na walang nakita. Napaaray si Kuya Marcos ng kuritinto sa braso ni Eva. Ano magpapanggap na walang nakita? Nakairap na wika ni Eva sa asawa. Basta ako, may nakita ako. At ikakwento ko to kay mommy. Natigilan si Eva. Sandali Kuya Thunder, ibig sabihin hindi mo pa sinasabi kay Morgana na mahal mo siya? Diba, kayo ng 2? Nagtatakang tanong nito. Yes, she is my girlfriend. Nautal ko sagot. Hindi pwedeng malaman ng mga ito na peke lang ang relasyon namin. Alam niyo naman na hindi ako showy na tao. That is why I didn't say I love her. But now I am ready. Congrats Kuya Thunder. Mukhang kailangan ko na talagang ikwento tong lahat kay mommy. Bye! Say hello to Morgana for me. Natampal ko na lang ang noo ko habang napapailing. Kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil magiging tampulan ako ng tukso kapag nagkita-kita kami nila mommy. Nang tumingin ako sa bulaklak na hawak ko ay napangiti ako. Ito ang oras para magtapat ako kay Morgana. Pagdating ko sa tapat ng building condo ko ay kagad akong bumaba. Dumadagundong ang dibdib ko sa kaba sa totoo lang.
Dam, kalalaki kong tao pero kinakabahan ako sa pagtatapat ko kay Morgana. Natigil ako sa paghakbang papasok ng elevator na makita ko si Blake na nasa dulo ng pasilyo habang may kausap na matandang lalaki. Hindi akong tipo ng taong makakalimutin. Ilang taon man ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang mukha ng isang tao. Ang kausap ni Blake ay kilalang kilala ko. Ito ang ama ni Romel, ang lalaki muntik nang pumatay sa Kuya Marcos ko. Tanda ko pa na lumuhod ito sa harapan ko para huwag magsampa ng kaso sa anak nito. Hindi ako pumayag, ganun din ang buo kong pamilya. Para sa amin hindi ito karapat-dapat patawarin kung hindi namatay si Romel at nabuhay ito ay marami sana itong kakaharapin na kaso. Pero pinatanggal na ang life support nito ng sariling magulang kaya tuluyan itong namatay. Well, that bastard deserved that. Marami na pala itong kaso na may kinalaman sa panggugulo. Pero lahat ng iyon ay inaayos ng magulang nito at pinagtatakpan kaya naman lumaking si Raulong anak at mapanakit ng tao. Naalala ko pa kung gaano ako kagalit sa ginawa ng gagong yun sa kuya ko. Galit na galit ako at hindi na ako nakapag-isip pa ng malinaw. Nagdilim ang paningin ko dahil sa ginawa nito sa kapatid ko. Hindi ko talaga gusto na may nasasaktan sa mga mahal ko sa buhay. Para sa mga mahal ko ay handa akong pumatay at pumatay. Kaya ako maging masama. Umalis na ako at iniwan sila. They don't deserve my time. Wala naman akong pakialam kahit na magkakilala pa silang dalawa. Bago sumarang elevator ay may pumigil dito. Hi Thunder, bati sa akin ni Jean. Ano kayang ginagawa ng babaeng ito dito? Isip-isip ko. Nabigla ako nang yumakap siya sa akin at tinalikan ako sa labi. Shit Jean! Agad ko siyang tinulak sa akin at galit siyang tinignan. What the heck are you doing? Pakiramdam ko yung bagal ng pag-usap ng elevator. Gusto ko na lumabas at iwan ng babaeng to. Thunder naman, kung magsalita ka naman parang hindi tayo naging mag-bed buddies na isang taon. Tumingin to sa pagitan ng mga hita niya. Nakalimutan mo yata na akong first time na nagparanas sa'yo sa kama. Pagpapaalala nito sa akin. Nahilot kong sintido. Sa totoo lang ay nabibingay na ako sa paulit-ulit itong pagpapaalala sa akin ng nangyari. We're 15 years old that time. Bata pa ako talos wala pang muwang. Saka matagal na yung nangyari at matagal ko na rin kinalimutan. Hindi naman ako ang nagmakaawa na galawin niya, kundi ito may gusto at nagmakaawa sa akin na galawin ko. Saka bakit ang civil naman ang tawag mo sa akin? Really, attorney? Malanditong tumawa-tawa na masakit sa tenga. Malayong imaheng ipinapakita nito sa iba't sa harap ko. Kapag may ibang tao ay napakahinhin nito at tila hindi makabasag pinggan. Samantalang kapag sa harapan ko ay lumalabas ang pagiging maharot nito at malanding side. Ganito si Jean, sa halos lahat ng lalaki. Oo, lahat. Kilala kasi ito na mahilig makipag one night stand sa mga natitipuhan. Nabigla ako nang muli siyang lumapit sa akin at muli na naman akong hinalikan. Naramdaman ko pang kamay nito na hinawakan ng alaga ko. Gamit ang isa kong kamay ay inilayo ko siya sa akin. Handa na sana akong buluan siya nang makita kong bumukas ang elevator. Thunder? Shit, mura ko sa isip ko nang makitang tumingin si Morgana sa kamay ni Jean na nasa ibaba ko pa rin. Morgana, tawag ko sa kanya nang umalis to nang walang paalam. Galit na binalingan ko si Jean. Gusto kong ihampas sa kanyang hawak kong bulaklak sa sobrang galit ko. Pero naalala ko na para nga pala ito kay Morgana. Sa susunod na lapitan mo pa ako, ay sasapakin na kita kahit na babae ka pa. Napakadilim na mukha na banta ko sa kanya na ikinalunok niya sa takot. Kilala niya ako, hindi ako marunong magbiro at ginagawa kong sinasabi ko. Katulad ng mga sinabi ko sa mga dating kaklase ni Morgana. Oo, ginawa kong banta ko sa kanila. Lahat sila ay wala ng mga negosyo at naalis na rin sa pwesto bilang mayor. Ang ama ni Lulu na yon. Lahat na nanakit at nagpaiyak kay Morgana ay ginantihan ko. Pinagbayad ko sila katulad ng pinangako ko. Morgana, pinigilan ko siya sa braso nang maabutan ko siya. Mali ang iniisip mo. Mali? Paano mo ipapaliwanag ang nakita ko? Tinuro ni Morgana ang ibabang bahagi ng katawan ko. Nakita kong hawakan niya sa ano mo, tapos parang natutuwa ka. Hinila ni Morgana ang braso niya mula sa akin at galit akong tinignan pa. Makinig ka naman Morgana, ako pang mali. Tumingala si Morgana at pinigil ang sarili na huwag maiyak. Kitang-kita ko na pareho kayong sabik sa isa't isa. Hindi na nga kayo makapaghintay, kaya sa elevator pa lang ay nagtutukaan na kayong dalawa. Anak ng kasalanan to ni Jean. Malilintikan talaga sa akin ng babaeng yan kapag hindi ako pinatawad ni Morgana. Hindi pa man ako nakakapagtapat ng pag-ibig ay napornada ng balak ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, Thunder. Alam ko naman kung anong papel ko sa buhay mo. Tinignan ni Morgana ang bulaklak na hawak ko. Bumalik ka sa babae mo. Mukhang nakalimutan mong ibigay yan sa kanya.
Napasabunot ako sa buhok ko habang nakatingin kay Morgana na naglalakad na palayo. Nang pumasok pa ito sa pad ko ay napakalas nitong ibinagsak ang pinto. Shit! Mura ko at sinipa ang pader. Nasira ang plano ko at hindi ko man lang naibigay ang bulaklak na para sa kanya. 2 araw nang hindi ako kinikibo ni Morgana. Tinuring niya akong hangin at dinadaan-daanan lang. Kahit nagpapagwapo ako at nagpapakyut ay wala pa ring talab. Kailan pa hindi tumalab ang kagapuhan ko sa babae. Kay Morgana pa lang yata. Mami naman please, huwag ka na munang tumawa. Tulungan mo naman akong mapaamo si Morgana oh. Narito ako ngayon sa mansyon nila mom and dad. Hindi ko pa man nasasabi ang nais ko ay nakita kong tumatawa na kaagad si mommy. Kahit si Logan ay ganun din maliban kay dad na napangingiti lang. Mukhang naikwento na ni Eva ang nakita at narinig nito. Thunder anak, akala ko ba hindi ka gagaya sa Kuya Marcos mo? Ayan ang hirap sa mga nagsasalita ng tapos. Dumarating ang araw na kinakain yung mga sinasabi nyo. Humagiki si mommy na habang hinampas pa si dad sa braso. Asawa ko, nagbibinata ng mga baby natin. Mommy, hindi na kami bata. Magkapanabay na reklamo namin ni Logan. Saka bakit nadamay ako? Si Thunder lang naman itong problemado dahil sa love life at hindi ako, tanggol ni Logan sa sarili. Isa ka pa, Logan. Hindi ka dapat magsalita ng tapos. Baka mamaya ay mas maalala ka pang magmahal dito ng kapatid mo. Maniwala ka sa akin anak, tatawanan talaga kita. Napailing na lang kami ni Logan sa sinabi ni mommy at maya-maya pa'y napangiti na lang kami. Sanay na kami sa ugali ni mommy at kahit na mapangasar ito, minsan ay mahal na mahal namin ito. Lumapit si mommy sa amin ni Logan at gumit na. Umangkla ang 2 niyang braso sa amin. Matangkad si mommy pero nagmistula tong bata sa pagitan namin dahil mas matangkad kami ni Logan. Tumingala si mommy sa akin at kumindat. Hindi ba dapat kapag mahal mo ay alam mo kung anong makakapagpasaya sa kanya? Hindi mo kailangang humingi ng payo sa akin anak. Dahil kung talagang mahal mo siya ay mapapansin mong mga bagay na gusto niya at nagpapasaya sa kanya. Subukan mong gawin ang bagay na yon. Maniwala ka sa akin. Gagaan ang loob niya at baka mapatawad ka niya. Tama si mommy. Bakit nga ba hindi ko naisip ang bagay na yon? Pag uwi ko'y naabutan kong may kausap si Morgana sa cellphone. Susubukan ko umuwi, Nay. Huwag ka pong magkalala dahil darating ako. Alam mo naman na hindi ako sanay na hindi nakakain ng niluto mong pansit sa tuwing birthday ko. Pero Nay, okay lang sa akin na hindi mo ko lutuan. Sapat na sa akin na makita ka at makasama ka. Narinig kong buong pag-uusap nila. Nalaman ko na birthday pala ni Morgana sa isang araw. Napahawak ako sa baba ko at napangiti. May naisip na akong surprise para sa kanya. Sa gagawin ko ay titiyakin ko na matutuwa ito. Hindi lang regalong gusto ko matanggap niya. Gusto ko ring matanggap niya ang nilalaman ng dibdib ko. Hindi ko ito patatagalin pa. Aamin na ako sa tunay kong nadarama at aalokin siya ng relasyong hindi pansamantala. Ang gusto ko ay permanente na.